Turon nga ang naisipan kong iluto at dalhin para sa potluck namin sa school. Ito nga ang pangalawang beses na magkakaroon kami ng potluck. Kaso itong pangalawang potluck namin ngayon, sa loob na kami ng room magsasalo-salo. Kasama ko nga ang mga kaklase ko dito, teachers at yung mga ibang admin. Good morning, love. Ito ang araw na to ay araw ng Sabado. At ito nga rin yung time na sinamahan ako ni Senny para bumili ng saba. So bali, sa Monday pa naman gaganapin ang potluck pero busy kasi ako ngayong Sabado at Linggo. Kaya ang naging plano ko, nagpasama na talaga ako kay Senny nung Sabado para pumunta ng Filipino store para bumili nga ng saging. Itong saba nga pala na to ay frozen ko na tong binili. Meron namang nabibili dito hindi frozen kaso mahirap siyang hanapin at medyo may kamahalan din. So nung araw ng Sabado nga, dito ko na pinrep lahat-lahat. Hindi lang naman ako yung gumawa dito kasi tinulungan din ako ni Senny lalo na sa pagbabalot. Itong spring roll wrap naman, love, hindi ko to nabili sa Filipino store. Sa ibang store ko na nga to binili kasi yung hanap ko din ay 20 sheets lang. Kapag kasi sa Filipino store ako bumili, love, ay 50 sheets yon. Ang balak ko lang naman dalhin at lutuin ay mga nasa 20 piraso lang. So sa part nga na to, love, nag-i-start na nga kami magbalot. Gumawa nga rin ako dito ng flour slurry para may pangdikit ako dito sa spring roll wrap. Mabilis nga lang namin tong natapos, mga wala pa atang 10 minuto. Nagtulungan na nga kami dito ni Sen kasi pagkahapon meron din kaming pasok sa trabaho. Hindi ko rin kasi to kayang isingit sa araw ng Linggo kasi whole day yung pasok ko. So sa araw lang talaga ng Sabado ko maisisingit yung prep. So bali ang ginawa din namin, yung isang pirasong saging ay hinati namin yun sa 4. Medyo may kalakihan din kasi yung binebenta nilang saging dito kaya inapat ko na yung pagkat. Tapos nung time nga na to ay araw na nga ng Monday. So ito na yung araw ng pagpasok ko sa school. Ang ginawa ko na nga lang dito ay gumising na lang ako ng medyo maaga para makapagprito pa ako. Medyo malamig na nga rin ngayon dahil pa winter na. Kaya every morning kapag magsasalita ka or kahit ibuka mo lang yung bibig mo ay nausok talaga. Tumiretso nga muna ako dito sa kusina para mag-init na rin ng tubig. Para habang nagpiprito ako ng turon ay masasabay ko na rin yung kape ko. So tara, simulan na natin magprito. Pagkatapos ko ang maiprito lahat ng turon, gumawa lang ako dito ng caramelized sugar. I-melt ko lang tong brown sugar and then lalagyan ko lang to ng konting margarine. Ang pinaka-importante nga sa pagluto nito ay ang pagtansya ng apoy. At syempre kailangan tansyado din yung paglagay mo dyan ng margarine or butter. Kasi kapag nasobrahan, yun din yung nagkukos kung bakit nag-i-split. Hindi ko nga sure kung caramelized sugar ba talaga yung tawag dito kasi nilagyan ko ng margarine. So siguro caramel mixture na to, gatas na lang yung kulang. Pagka-melt nga ng asukal ay hinalo ko na rin dito yung turon. Dinahan-dahan ko nga lang hinalo yan kasi baka magsitanggalan yung pangbalot natin. Yung custard naman na dadalhin ko ay binili ko na lang din para hindi na ako mahirapan. Ready-made na yon at nung natikman ko nga sana gumawa na lang pala ako kahit magastos. Hindi ko kasi talaga nagustuhan yung lasa ng custard na yon. For sure yung mga kaklase ko hindi rin nila yun magugustuhan. Kakaiba kasi yon kasi yung custard dapat malapot, 'di ba? Pero yon hindi talaga siya ganun kalapot. So yon, at least next time, 'di ba? Hindi na ako uulit bumili nun. Nilagay ko na nga rin lahat itong sesame seed na tira pa to nung gumawa ako ng rice paper roll. At ayan, approved na nga, ready to go na tayo. So ngayon, kailangan ko na lang tong balutin at i-secure kasi medyo malayo din yung school ko. Papatungan ko nga lang muna to ng baking paper bago ko siya babalutin ng aluminum foil. At pagkatapos ko ang maasikaso lahat, lumabas na rin ako ng bahay at ito nga yung bumungad sa akin. Sobrang ganda nga ng weather ngayon at sobrang ganda din ng formation ng mga ulap. Alam nyo ba kapag nagpapakita yung mga haring ulap dito, parang sobrang baba lang talaga tignan. So ayan, nagpaalam na nga si Senny sa atin dahil may work siya ng morning. Pagkasindi ko nga ng kotse, grabe din yung usok sa likod kasi nga sobrang lamig talaga. At eto, sa haba ng biyahe, nakarating na nga ako ng ligtas sa school. Nakapagpahinga pa naman ako ng konti bago kami nagsimula. So eto nga yung mga dala ng mga kaklase ko. Meron ditong spring roll veggies, may dalawang klaseng siomai, may mga sushi, may steam rice din, may pork, may beef, and then syempre may mga dessert din kami. So yung turon na ginawa ko
ko, doon nga sa dessert yun papasok. So eto nga yung dala ko, love. Alam niyo naman na naturon yung dala ko. Tapos yung sushi naman na nabanggit ko kanina ay dala yun ni Aliyah. And then yung steam rice ay kay Ate Step yun. And then itong roast pork na to, love, the best yan. Dala yan ni Diony. So nung oras nga na to ay nag-decide na nga si Chef Claire na magsimula na daw kami. Nauna na nga kumuha ng food yung mga admin at yung mga ibang teachers. So kami, nakaupo lang kami sa may gilid, inaantay muna namin silang matapos. At nung natapos na nga sila, naghanap lang sila ng pwesto at nagsimula na rin silang kumain. So nung patapos na nga yung pila ng mga teachers ay sumingit na rin kami sa may bandang likod. Nung mga oras nga na yun, gutom na talaga ako. At yung pinaka tinatarget ko lang talagang kunin dyan ay yung siomai at saka yung pork. Miss na miss ko na kasi yung siomai at yung siomai na yan sobrang sarap din kasi. Natikman ko na yan last time nung nagdala sila. At sabi ko nga kay Sen nung araw na yun, nung natikman ko ulit yung siomai, sabi ko, Sen please gawa tayo. And then na yun, siguro kapag nagsabay yung off namin, gagawa din kami ng homemade siomai. So ayan, nag-start na nga akong kumuha at nakapila na rin yung mga kaklase ko sa likuran ko. Syempre, hindi ako yung unang-unang pumila dyan. Uy, mga siguro pang ano ako, pang 5. At dahil sa loob nga kami ng room ngayon kumain, wala talaga kaming kaagaw sa food. So siguro pwede tayong bumalik-balik dito ng mga 2 hanggang 3. Pero charot lang, hindi na nga ako nakabalik dyan ng kahit pangalawang beses man lang kasi sa isang plato pa lang pinunong-puno ko na talaga. So ayun, after namin pumila, pumesto lang kami sa isang gilid para magkaharap at salo-salo kami. Sila Tope at Orsis nga ay parang sa labas na ata kumain dahil wala naman sila dito sa video ngayon. So far, nag-enjoy naman kaming lahat ngayon at halos lahat naman ng food ay masasarap. So yun lang, love. After nga ng potluck namin ay maaga din kaming pinalabas ni Chef Claire. At dahil medyo mahaba pa naman yung oras ko bago mag-start yung trabaho ko, kaya nilakad ko na lang muna papuntang city. Usually kasi nagbabas ako papunta dito. Anyways, yun lang naman, love. See you to my next vlog.